Hello! Ako po si Beth, isang intuitive reader na talunan na. Ako po si Beth, isang intuitive reader at isang empath. Welcome to my channel! Bago po ako magsimula ay nais ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe na sa aking channel at sa mga magsasubscribe pa lang. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. I appreciate you all so much. Ang reading po natin ngayon ay para sa mga Taurus. Alamin po natin ang mga naganap o magaganap na pagbabago sa inyong career at finances simula po ngayong August. General reading po ito. Kaya hindi po ito resonate sa lahat ng mga Taurus dahil magkaiba-iba po ang ating mga sitwasyon at life experiences. So, kung ano man po ang mga messages na mapapakinggan ninyo sa magiging reading natin ngayon ay gamitin lamang po bilang isang gabay. Okay. Taurus, nakikita ko po dito sa unang 4 na cards ninyo na ang iba po sa inyo ay talagang todo effort po kayo ngayon para po sa pag-abot po ninyo ng inyong financial goals at career goals. Ayan. Itong card po, nagpapakita po ito na parang ang dami nyong dala-dala. Medyo napapagod na po kayo, parang nabibigatan, parang ganon. Pero, nag-a-advise po ito na konting push pa at ma-achieve nyo na ang inyong goals na pinaghihirapan ninyo ngayon. Ayan po. At itong card, baka naman po ang iba sa inyo ay parang hindi na po balance ang inyong oras. Parang mas madami po yung oras na subsub po kayo sa inyong trabaho. Ayan po, baka yung iba naman po sa inyo ay wala na kayong time para sa inyong mga loved ones. Dahil sa inyong kasipagan at pagpupursige na maabot na po ang inyong goals. Ayan po. Ito, dalawang card na to nagpapakita po ito ng pagsusumikap, pagsisipag. Nakikita po dito yung mga determinasyon ninyo, dedikasyon ninyo sa inyong career. At ganoon din po sa mga iba sa inyo na nagtatagpo ng business. Ayan po. At ito pong 8 of Pentacles ay blessing po ito. Kung ano po yung inyong pinaghihirapan ay aanihin nyo rin po ang reward. Ito po yon, blessings po ito dahil po sa inyong mga hard work na ginagawa. Dahil po sa inyong pagsusumikap ng todo para po sa inyong goals. Itong justice naman, nagpapahiwatig po ito na baka nga po hindi na balance yung inyong time sa inyong sarili at sa inyong work life. So, kailangan po balance po. Ayan. At ito rin po, nagpapakita po ito ng katangian ng iba sa inyo na pagdating po sa inyong trabaho ay honest po kayo at nagtatrabaho po kayo ng husto. Kumbaga ay wala pong halong pandaraya, parang ganon. Kaya, ayan din po yung aanihin ninyo na blessing. At kung gumagawa po kayo ng kabutihan, at tulad po sa iba sa inyo na talagang makajos ang kanilang ginagawa pagdating sa inyong mga business, sa inyong career, gumagawa po kayo ng tama, ganun po ay
Nagpapahiwatig po ito na ang dadating din po ang magandang kapalit or magagandang mga bagay na dadating po sa inyong buhay dahil po sa inyong pagiging matapat at mga honest po kayo pagdating po sa inyong mga ginagawang pagsusumikap po para sa inyong mga goals. Ayan po. Sa mga nagsisipag ng husto at nagsusumikap, ay ganun din po yung babalik sa inyo na blessing. Aanihin nyo rin po. Kaya nandito po si Justice kasi yan po ang message po nito. Kung ano yung iyong ginagawang pagsusumikap, pagsisipag, ay ganun din po kadami ang blessings na babalik sa inyo. Ayun po. At nagpapahiwatig din po ito na marami pong magagandang bagay na dadating po sa inyong buhay. At kung ano man po yung mga goals ninyo, mga ambisyon ninyo na pinupurso nyo na ngayon, ay makakamtan po ninyo. Magkakaroon na po ng katuparan at magbibigay po sa inyo ng kasiyahan po. Magkakaroon po ng katuparan pagdating po sa inyong financial at career goals ay magiging successful po kayo. Magkakaroon po ng stability at security ang iba po sa inyo pagdating po sa inyong financial. Iba po sa inyo ay feeling po ninyo medyo mabagal po ang inyong asenso, medyo mabagal po yung pag-abot ninyo sa inyong goals, ay huwag po kayong mapapagod. Ito po kasing card po na ito, yung 10 of Wands, parang nagpapakita rin po ito na parang napapagod na po kayo, parang ganon. Parang ang dami nyo pong pasan-pasan na obligasyon, tungkol din po ito sa mga hardships na nararanasan ninyo, mga pagsubok, sa pag-abot nyo po ng inyong goals. Kaya tuloy lang po kayo kahit slow po, ang inyong movement ay sure naman po na magiging successful po kayo or sure naman po na magkakaroon po kayo ng success. Konting push na lang po at magkakaroon na po kayo ng success. Ayan po. Para po sa ibang Taurus, itong Knight of Cups, ito po ay iba sa inyo na medyo slow po yung pag-abot ng kanilang ambisyon or pag-pursue ninyo, medyo mabagal. Yung iba po ay medyo may kunting delays din po dahil siguro ay nagpaplano lang po kayo ng maayos. Kumbaga ay pinag-iisipan nyo muna ng mabuti kung ano man po yung mga pinapasok ninyo na mga sitwasyon. Example po yung pagdating po sa mga investments. Ayan po. Parang cautious po kayo. Kaya medyo itong picture po ay hindi po nagmamadali yung pinapakita ng picture. Ayan po. At dadating po yung time na i-enjoy po ninyo ang inyong mga pinaghirapan po. Ito yung pinapakita dito ng cards. I-enjoy ninyo yung inyong pinaghirapan. Yung parang feeling na ang sarap-sarap sa pakiramdam na naging successful po kayo na talagang pinaghirapan po ninyo. Ayan, dahil ito po ay
magkakaroon po kayo ng stability at security pagdating po sa inyong finances at ganoon din po pagdating sa mga career goals ng iba sa inyo. Ayan, kung may konting delay man po ay tungkol po ito sa example po yung tulad ng iba po sa inyo na mga nag-apply po siguro ng trabaho, medyo delay po yung resulta. Ito po yung pinapakita nitong card. So, malamang po ang iba sa inyo ay makaka-experience ng konting delay sa mga nag-apply po ng trabaho at sa mga nagpapalit po ng bagong career. Ito pong card na to ay nagsasuggest din po ito na maging wais po kayo pagdating po sa inyong finances. At ganun din po itong King of Swords. Kung bakit po medyo may delay ng konti ang proseso ng pag-abot ng inyong mga achievements ng iba po sa inyo ay dahil po nag-iingat lang po talaga kayo, lalong-lalo na pagdating sa inyong kaperahan. Kumbaga ay bago po kayo mag-invest ay parang nagre-research po muna kayo ng mabuti at ginagamit nyo po ang inyong intuition bago po kayo pumasok sa mga investments. Yan po ang pinapakita nitong card. At ganoon din po ito. Kumbaga hindi nyo masyadong ini-expose muna. Example ay marami na po kayong pang-invest na pera. Hindi nyo po ito ini-expose or sinasabi kung gaano po karami or kalaki ang inyong investments dahil nag-iingat lang po kayo. Parang cautious po kayo. Pinag-iisipan nyo muna ng mabuti bago po kayo pumasok sa isang bagay. Parang naninigurado po muna kayo. Yan po, itong tatlong card na to. Kaya medyo mabagal yung achievements pagdating po sa inyong success. Pero yan po ang talagang purpose ng iba sa inyo. Nag-iingat lang po kayo. Ayan po ang nakikita po dito sa inyong cards. At lahat po ng mga gusto ninyong ma-achieve ay magkakaroon po ng magandang bunga. Mag-aani din po kayo ng blessings. At karamihan po sa inyo ay magkakaroon po ng financial stability at security. At kapag narating po ninyo ang inyong mga goals na pinaghihirapan po ninyo sa ngayon, ay magse-celebrate po kayo. I-share nyo po itong mga magiging mga matatanggap ninyong blessings. I-share ninyo sa inyong mga kapamilya. Ayan po. Dadating yung time na mag-share din po kayo sa iba. Ayan. At saka, ito pong card na to ay nagpapakita po ito na ang iba po sa inyo ay talagang meron po kayong nakatago na kaperahan. Ayan po. Sana all, nag-iingat lang po talaga kayo, lalo na pagdating sa pag-i-invest. Tama naman po. Yun. So, kung may plano po kayo, ituloy man po ninyo inyong mga plano na pag-i-invest, ay nandito po yung success. Yan po. At sa iba po sa inyo na nag-apply po ng trabaho ay medyo mabagal po yung resulta. Medyo matagal siguro bago dumating pero nandito po ang success. Ayan. So, okay. Sana po nagustuhan po ninyo itong aking reading ngayon. At maraming salamat po. See you next reading. Bye-bye. God bless.